My children, I'm here to say na hindi kayo lahat magkakapatid. Ibig pa sabihin, hindi na lang Super Smash Bros ang pwede naming laruin. Instead, we can Smash Bro. Mina, what's up? Yung mga ganitong concept ng kwento is maiisip lang ng isang top elite author o mangaka. And sa hindi nakakaalam, itong anime na pag-uusapan natin ngayon is galing sa manga ng isa sa mga, let's say, very interesting mangaka out there. Siya si Reiji Majiawa, which sa hindi nakakilala sa kanya, author and artist ng hit manga na Rent a Girlfriend. Pero anong interesting sa kanya? Medyo may obsession siya ng slight sa female character ng manga niya to the point na parang sabi sa internet is ginojowa na niya. As a person na gumawa ng harana o kanta sa isang fictional character, wala akong karapatan manghusga. Kung uhusgahan nyo man si Reiji, well, siguro pwede nyo nang simulan dito sa anime na Shuinji Family of Children, isa sa mga inabangan ko sa seasonal lineup ng Spring 2025. If tingin nyo masyadong degenerate ang concept ng Rent a Girlfriend, well, brace yourself kasi this time around, incest harem with a twist. May mayaman at famous na family sa Setagaya, Tokyo kung saan binubuo ito ng isang tatay at 7 magkakapatid. Si Barney ang pinakaate, si Seiya ang pangalawa sa pinakamatanda, ang middle children plus fraternal twins na sina Arata at Oka, then ang 4 children na fraternal twins din na sina Minami at Shion, and last but not the least si Kotono ang bunso sa Shuinji siblings. Sa 14th birthday ni Kotono, for some reason, nireveal ang tatay nila sa kanila na hindi talaga sila magkakapatid by blood, maliban sa kambal na sina Shion at Minami. Siyempre, lahat sila nagulat sa revelasyon na nalaman nila, maliban kay Kotono na instead balungkot dahil para silang iniskam buong buhay nila, mas mukhang naging pabor pa sa kanya dahil may feeling siya sa kanyang kuya. Which dati bawal pero since hindi naman para sila magkapatid, nanalo ang intrusive thoughts ni Kotono. Habang nakahubad-hubad, nag-confess siya ng nararamdaman niya kay Arata. Kung paano sila napunta sa ganitong eksena, well, much better kung panoorin nyo na lang, pero alam naman natin na ang bathroom ang isa sa pinaka-main staple ng mga harem ecchi anime at dito nangyayari yung mga peak scenario. Diba sabi nga nila, kailangan lang masimulan ng isang beses then sunod-sunod na, which ito nga ang weird dito sa anime na to kasi dahil sa announcement ng tatay nila, all of a sudden para silang mana-activated nung nalaman nila na pwede pala sila mag-breed for all. Ewan ko kung kailan nag-start yung trend sa mga harem anime na kung saan ipinapakita na may naka-endgame sa future yung bidang lalaki pero tayo as a viewer hindi natin alam kung sino. First time ko to na-encounter sa The Quintessential Quintuplets din sa tayong na-tweet na Magami Sister. Pero ang kinakatakot ko talaga is ma-attach masyado ang kaibigan nating author na si Reiji sa mga characters na ginawa niya to the point na i-gatekeep niya mismo yung 5 babae kay Atara at ang gawin niyang endgame is si Shion at si Atara. Kung tingin nyo malabo yun, subukan nyo basahin yung Rent a Girlfriend manga kung saan parang yung author mismo ang pumipigil para mag-progress si Chizuru at yung bidang lalaki na sobrang loser na hindi ko na maalala yung pangalan. Pero overall, para sa akin, mindless fun panoorin itong The Shuinji Family Children. Hindi siya boring panoorin, in fact, enjoy siya kung ganito yung mga anime na trip mo. Saka Doga Kobo ang animation studio nito which guaranteed na mabibigyan ng justice yung manga. Teka, minsan I hate my brain pero parang may kamuka. Ako lang ba? So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Medyo ang weird pero pag nalaman nyo bang hindi kayo blood related ng kapatid mo, maiisip mo ba siyang jowain? Comment down below. With that, well, yun lang.